Hello po, ngayon po usapang tiles po tayo. Papakita po natin yung mga ideas natin na dapat nating ibahagi sa ating mga nagdi-DIY. So ito po, pakikita po natin yung ating diskarte para po sa ating pagta-tiles. Makikita nyo rin po ang ating pag-mix ng ating simento sa buhangin at tubig. At ganun din po yung ating adhesive sa ating likod po ng tiles na siya pong didikit sa ating dry pack. Dry pack method po tayo. Maganda po itong para po sa mga nagta-tiles. So ito po, papakita ko po sa inyo yung area para po may layout na po natin. Ito na po. Ito po ang ating area. Magmula po doon sa sulok po na yun hanggang doon po sa kabila. Ang sukat po natin is 306. So magkakaroon po tayo ng zero dito po sa gawing kaliwa po natin lalagay sa may gawing wall. Doon po sa kabila, buo-buo po tayo doon. Magmula naman po doon hanggang doon po sa kabila, ang sukat po nun is 428. So may zero din po tayo. Doon po natin ilalagay sa kabila po ating zero. Ayan po, doon po. Kasi po dito po pintuan po ito, kailangan po buo-buo po tayo dito. So dito po buo-buo po tayo. Maglalagay lang po tayo ng zero doon po sa kabila. 50-50 po yung sukat ng ating tiles. Yung pong magiging pagitan po niya is 3 mm po. Maglalagay po tayo ng pagitan na 3 mm para po may spacing po tayo. So ito po, layout na po natin. So ayan po, nakapaglibilo po kami ng bawat sulok. So nahatakan na rin po namin ng tanse. Naka-eskwala na po yan. Nagayak na po yung ating level. Nakalibil na po yan. So ayan po, meron po kami tiktikin ngayon. Kailangan po lilinisin po mabuti yan. Tatanggalin po natin yung mga sementong nakadikit. Dahil yan po yung nagiging dahilan po para kumapak po ang ating tiles. So kailangan po ubusin po natin yan, lilinisin mabuti. Wawalisan po natin mabuti para po matanggal yung alikabok. Saka po natin babasahin para po talagang sure na walang matitirang alikabok. Nakapag-bistay na rin po tayo ng buhangin, river sand, saka po white sand, bistay na rin po. 2 timbang river sand po, 2 timbang white sand, saka po 1 bag na semento. Hahaluin po muna natin yung bago lagyan ng tubig, saka po natin imimix. So ayan po ang lalabasan na po in dry pack. Hindi naman po dry na dry yan, medyo basa-basa po ang konti para po mas matibay at makapit. Ang ganda po ng ating dry pack na yan. Mamasa-masa, kaya sakong-sakto. So ayan po, nalagyan na po natin ng tubig yung ating flooring at binudbudan po natin ng purong simento na may halong konting adhesive na magsisilbi pong pandikit ng ating dry pack sa simento. Kakalat po natin yung ating dry pack para po mabilis po natin mailatag yung ating tiles. So, kailangan po isasakto lang po natin yung ating dry pack sa ating tansing inilatag para po mas madali po nating mailalatag po yung ating tiles. So ayan po, maglalagay po tayo ng tiles na wala pong adhesive sa ilalim. Kukuhanin lang po natin yung tamang level ng ating tiles para po pag nilagyan po natin ng adhesive, mas madali po nating may kakabit ang ating tiles na may adhesive. Kailangan po sigurado po yung una pong kabit ng ating tiles. So ayan po, maglalagay na po tayo ng adhesive.
lang po. Sa mga nagdi-DIY po, kayang-kaya nyo po ito. Susundan nyo lang po yung tama nating pagmix ng ating semento, buhangin, tubig para po sa ating dry pack. At lalagyan nyo po ng adhesive yung likod ng tiles. So kaya nyo na po itong gawin. Ito pong ating kaalaman ay base lang po sa ating mga experience. Hindi po tayo professional, kaya po tayo po ay nagkakamali din sa ating mga gawain. Pero isa po ito sa mga pinakamaganda pong proseso para po sa mga nagtatiles. Kaya po sa mga nagdi-DIY, manonood lang po kayo ng mga video tutorials sa YouTube. Malaking tulong po sa inyo yan. Mag-aanap na lang po kayo ng mga video tutorials na maganda po ang mga ideas. So yun po, susundan nyo lang po yung kanilang mga proseso. Kaya po dadala sa inyo lang po ang panonood po ng YouTube. Ayan po, magkakat po tayo ng ating saroho. Pakita ko po sa inyo kung paano po pinakamaganda pong idea sa pagsukat po ng ating saroho. Hindi na po ginagamitan ng metro. So ipapantay nyo lang po yung tiles na isa po dun sa may ilalim, at papatungan nyo po ng buong tiles para po makuha nyo po yung sukat. Gaya po nyan, papantayin nyo lang po mabuti dun sa isang tiles at ipapatong nyo po yung isang buo. At pag nakakuha nyo na po yan, guguhitan nyo lang po, makukuha nyo na po kung alin po yung tatabasin nyo. Naman po, kailangan po doble ingat po sa paggamit po ng tools. Siguraduhin lang po na hawak-hawak nyo po ang inyong grinder bago nyo po ito isaksak. Giliran lang po natin ang guhit ng ating pong minark kanina. Nyo lang po tatandaan, basta po nagtabas ng tiles, dilihain nyo po yung inyong pinagtabasan para po mawala po maliliit pong bungi sa gilid. Magiging parang original po uli yan. Ito po, sukat po natin. Uy, sakto good. So ayan po, nakatapos na po tayo ng ating ginawa. Ayan po, nakompleto na po natin ang lahat ng tiles. So dyan po, buo-buo po tayo dyan. Dyan po sa isang side na harapan, buo din po. Dyan po sa isang gilid, dyan po napunta yung ating saroho. Ayan, meron din po dyan sa isang gilid. So meron din po tayo dyan sa may mahabang wall na may maliit na saroho. Ayan po, nakatapos na po tayo ng ating gawain. Huwag niyo pong kalilimutan mag-like, subscribe, pati na rin po yung notification bell para po updated po kayo sa aking mga videos. Maraming salamat po.